Hello guys, welcome to my channel. And for today's video, magre-review tayo nitong Bomje Compact 6 channels powered audio mixer. So gagamit tayo ng iba't ibang mga connection for recording. Ang environment ng aking place for recording is meron akong isang electric fan na gumagana dito. So isa lang yung ginamit ko. So most probably mamaya marinig yun sa background ng ating mga video. So ang gagawin natin is i-testingin natin kung ano yung audio quality na gamit ay RCA cable direct to the smartphone from here dito, tapos direct sa smartphone, or gagamit tayo ng wireless WM microphone as audio transceiver from the phone's audio jack. Kukontrolin natin dito sa volume level niya papunta sa yung kanyang receiver, papunta sa audio jack ng cellphone. Tapos salita tayo, gamit tayo ang Boya BY M1000 condenser microphone para malaman natin kung anong difference nung ginamitan ng ng cable na ito at yung itong receiver, dahil itong mixer nito medyo mahina ang kanyang output kapag ginamitan ng ng condenser microphone. Mahina siya. Kahit powered ito sa speaker, mahina yung tunog, hindi halos madinig. So ngayon gagamit muna tayo ng compared sa condenser microphone na ito na powered. So wala akong connection from the mixer to the cellphone. Internal microphone lang ng cellphone ang gagamitin natin. Ito-connect natin to. Turn on. Okay, turn on natin. So okay, meron. Connect natin dito. Tapos i-power natin. So magsimula muna tayong magsalita sa sa condenser microphone sa Boya BY M1000. Sound check, sound check. So talaga mahina. Sound check, sound check. Sound check, sound check. So ganun siya. Pag tinodo, nagpi-feedback naman siya. So kailangan bawasan. So ganito. Hello, sound check. Sinaan natin. So obviously, mayroon siyang audio, pero napakahina lang siya talaga. Pag tinodo naman, feedback na. So, ito yung Boya BY M1000 condenser microphone. Okay, ngayon naman susubukin natin itong BM800 na ito. Itong Kirin BM800. So, tingnan natin. Ito ay, sabi nila original kasi large circuit board. Big circuit board. So, ibig sabihin, pwedeng gamitan ito ng phantom power. Meron kasi mga peke na hindi pwedeng gamitan ng ng phantom power kasi lang, dalawa lang yung kanyang wire. Ito kasi tatlo. Tsaka napakaliit ng ng kanyang circuit board. Liit lang. So ito malaki. So pwedeng gamitan ng ng phantom power. So manghihiram muna tayo ng XLR cable dito sa Boya BY M1000. Sabi natin dito. Tapos power on natin yung kanyang phantom power. Okay, so magsalita tayo. Ito medyo malakas to kahit na dahil nasa 1 o'clock pa lang yung aking volume level, pati yung gain niya, malakas na siya, didinig siya. Mas malakas ang feedback kasi pagka na siya, nakatuod. O ibig sabihin, sa recording ito sa cellphone at sa YOLO box, malamang na mas malakas ang output ito. So, mas malakas ang BM800 kaysa dito sa Boya. So, ngayon naman gagamit tayo ng sound check. So, ito yung kanyang output sa kapag direct from the speaker, powered kasi naman to. Hello, sound check. Testing mic 1, 2, 3.
Sound check, testing, testing. Hello, sound check. Okay, ngayon naman gagamitan natin ng audio cable, yung RCA connector to TRRS 3.5mm audio plug. From the record out, tapos itong dulo niya TRRS papunta sa audio jack ng smartphone. So this is the Boya BY-M1000 condenser microphone. Sound check. How's the audio quality? Sound check. Sound check. Testing mic 1, 2, 3. Ngayon naman, tetestingin natin yung kanyang recording audio quality gamit itong wireless lavalier microphone ito from Boya. This is the Boya BY-XM6S2. Okay, so ang gagawin natin is kukonect natin ito sa phones ng mixer na ito. So dyan manggagaling yung audio. So itong transmitter, kukonect natin dito. Tapos ito namang receiver, kukonect naman natin dito sa sa cellphone. Okay, so sasabit natin dito. So balikan yan. Then yung kanyang audio jack na TRRS, lalagay natin sa audio jack na cellphone. Sound check. This is the Boya BY-M1000 condenser microphone connected to a BOM-J compact 6 channels powered audio mixer. And I'm using a wireless lavalier microphone from Boya as a transmitter, audio transmitter, and the receiver is nakakonect dito sa aking cellphone for recording using cellphone. At i-compare natin yung difference niya between the direct connection from the RCA out ng mixer to the cellphone. Ito naman, wireless lavalier microphone ang gamit bilang audio transmitter. Sound check. So this is the Boya BY-M1000 condenser microphone. Sound check. How's the audio quality? Sound check. Sound check. Testing mic 1, 2, 3. This is the Boya BY-M1000 condenser microphone connected to a BOM-J compact 6 channels powered audio mixer. Ngayon naman testingin natin sa Bluetooth. So mag-play tayo ng isang video rito sa YouTube. Jerusalem, ikayalami, ilondoloze. Subukan natin na lagyan natin ng sabayan natin ng microphone habang tumutugtog kasalita ako. Hello, hello, sound check. Sound check, sound check. Sound check. Sound. Okay, so ito yung music plus wireless handheld microphone. Sound check. Sound check. Sound check. Okay siya for playback sa speaker gamit ang mga audio input from tablet, cellphone, laptop, computer. Malakas siya at malakas din siya sa wireless handheld microphone. O sa recording,
ginamit ko itong cable na ito, yung audio cable na ito. Okay sa smartphone. Medyo malakas ang audio niya. So pwede siya dito. Pero mas malakas ang dating ng audio kapag ginamitan ng wireless transceiver. Siguro kahit na anong wireless transceiver pwedeng magamit. Mas malakas siguro. Tapos ito nga lang, pagdating dito, hindi pwede yung cable lang. Talagang useless. Pero tinry ko na mag-record dito sa YOLO Box Mini gamit ito. At least maganda ang audio quality, malakas, nadidinig, at saka medyo malinis. Yun nga lang, dahil sa yung aking environment dito, meron akong electric fan na gumagana, so hindi siya malinis, meron siyang background noise.